Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang warning testimony ng isang babaeng asawa na piling niya ang asawa niya kay Jesus Christ. So, let me explain to you. Meron akong na-minister ng babae at she's married already and gusto ni Jesus Christ kunin siya maging disciple sa kanya para makapasok siya sa langit. Pero kailangan niya magsisi muna. Pero ayaw niyang magsisi kasi napili niya ang asawa niya kasi sobrang mahal niya ang asawa niya. Pero itong babae, Catholic to, Christian to, okay? So, naniniwala siya si Jesus Christ ang Panginoon niya, ang tagapagligtas. Pero ayaw niya magsisi. At yung asawa niya din, Katoliko din. So, ito yung story. Before nagkasal sila, boyfriend-girlfriend muna sila. Okay? And, before that, yung lalaki, mga mid-30s na, mga 37 na. So, yung mga kaibigan niya na-Alaska sa kanya. Kasi sabi niya, ay, ganun, wala ka ng asawa pa, ang tandaan mo na. So, na pilitan siya mahanap ng isang babae nang maging girlfriend niya, tapos maging asawa niya in the future. Eh, nakita niya itong isang babae, sobrang ganda, very, very beautiful woman. Tapos, para ma-secure niya ang relationship nila sa future, nabuntis niya ang babae. Kasi na sobrang lambing niya sa girlfriend niya. And na-panic ang babae. Siyempre, kasi bata pa siya. Actually, yung agwat nila, 10 years apart. So, sobrang bata itong babae, mga 20s, early or mid-20s. At so, meron pa siyang mga goals in life. Gusto niyang gawin. Pero sobrang nabigay lahat ng desires niya yung lalaki sa kanya. So, nahulog ang loob niya. Okay? And nabuntis siya. And then, so, naisip niya, naku, hindi tama to. So, meron naman akong magulang at pwede nila aalagaan ako at anak ko. I mean, this is not right. Yung magkasal tayo agad. Right? Like, bata pa ako. And so, sabi yung boyfriend niya, well, you know what? Mayaman ako. Kaya kong alagaan kita at anak natin. Just marry me. Alam mo, grabe yung babae. Nahulog ulit ang loob niya sa kanya. Kasi, nung secured na, mayaman ng lalaki. Tapos second, tama, anak nila. So, nag-oo siya. Nagkasal. So, what happened? Yung fornication nila, na-cover up nila, nagkasal sila. So, sabi, napakita na nila sa mga tao, wala naman ganun, close ang kasalanan namin. Wala na kaming kasalanan, kasi kasal na kami. But, sa mata ng Diyos, hindi repentance yun. Kasalanan pa rin yun. Kasi na-cover up mo eh. So, that's why, sabi ni Jesus Christ sa akin, kausapin ko yung babae, na talagang magsisi ka, galing sa puso, turn your buhay around. Tapos, sabi ni Jesus Christ sa akin, i-warn yung babae, yung asawa mo, masamang tao yan. Yes, nasabi niya that Kristiyano siya, or Catholic, okay? Believer. Pero, di ba sabi sa Bible, bad company corrupts good morals. So, maganda na yung buhay niya yung babae. Pero, kasi sobrang lambing at sobrang merong plano yung lalaki sa kanya,
kunin ang buhay niya, yung maging asawa siya, anong nangyari? Na, na wala yung wonderful life that God has for her. So, nahulog yung loob niya, right? And nasabi ko, you know what? Kailangan magsisi ka na. Kasi, pipiliin mo ang asawa mo? Hindi na nga siyang, ganun eh. Ayaw niya magsisi sa kasalanan niya. Tapos, pipiliin mo pa rin siya? Na-reject niya si Jesus Christ eh. Pero alam mo, yung asawa niya, simple lang eh. Hindi mo makikita that meron siyang kasalanan eh. Kasi, ang dami niyang tanong, pero pakipot yun eh. You see, ng sobrang lambing, talagang kailangan discernment galing kay Holy Spirit na makita mo that, ay, loko to eh. Lokong lalaki to eh. Or itong babae, loko eh. Only God can show you. Pero, as I said again, the reason na-reject niya si Jesus Christ at hindi siya papasok sa langit, kasi napili niya ang desire ng puso niya. Naging emotional siya. The comfort of this world. Alam niyo, yung buhay natin dito, temporary lang. Hindi mo alam, bukas patay ka na. O ready ka ba? Ready ka that Jesus Christ will judge you? Sasabihin niya ba sa'yo, kilala kita? Kasi nagsisi ka sa lahat ng kasalanan mo, nagawa mo ang kalooban ng Ama ko sa langit. Well done, pasok ka na sa langit. Or hindi mo nagawa kasi nagawa mo yung gusto mo. Na-please mo yung asawa mo, anak mo, magulang mo. Tapos, that one day, hindi mo na-expect. Either, nakita ko, experience ko, ang daming na heart attack. Patay! Right there! Tapos nakita nila si Jesus Christ at sasabihin ni Jesus Christ sa kanya, hindi kita kalala. Hindi mo naman ako mahal eh. Hindi mo naman nasundin ang utos ko sa iyo eh. Ayaw mo baguhin ang buhay mo eh. Dami ko na na-warn sa iyo, mga tao, na wag mo na gawin yan. Time's up na. Malapit na ang oras mo, umuwi. Ready ka ba? Pero ang dami yung pilitin na pili ang puso nila. Alam nyo, ang puso masama. You don't go by your heart, you go by what God tells you. And always remember, kung gusto mo pumasok sa langit, kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi siya ang hari ng langit. Hindi naman ikaw. At etong babae ng asawa, na-please niya ang asawa niya, right? Mamamatay naman siya, saan ang asawa niya? Hindi naman siya yung sasabihin kay Jesus Christ, ay, ang bait niyang asawa. Lord, pwede siyang pumasok sa langit. Wala. When God judges you, it's you and God only. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng good works mo, lalabas lahat. Nagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Nalinis mo ba ang mga kasalanan mo through repentance? Kung hindi, gawin mo na ang homework mo. Mauubos ang oras mo. So, sana na-inspire kayo dito sa message at share nyo sa lahat ng tao. Most especially sa mga babae. Huwag ibigay ang puso nyo sa mga tao. Kasi gano'n lang naglambing ng sayo o nabigay sayo lahat ng gusto mo. Alam nyo, sabi sa Bible, sa Jeremiah, that kung nagtitiwala ka sa mga tao, ganun, you're cursed. You're cursed. You know that? Kasi dependent ka sa tao eh. Hindi kay God.
kay Jesus Christ. Pero kung nagtitiwala ka, buong loob kay Jesus Christ, ay ang dami mong blessings. And yung curse, ibig sabihin, ang dami mong problema dito. And kung ayaw mong magsisi pa sa mga kasalanan mo, diretso ka sa impyerno when mamatay ka. Tandaan nyo, meron ng isang taong sobrang mahal ka. At ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Siya ang anak ng Diyos. Siya namatay para sa iyo. Sana, piliin mo siya. Sobrang mahal ka niya. So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.